Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay pag-uusapan natin itong tungkol sa mga minamana ng mga anak sa kanilang mga magulang na namayapa na. Kung saan, after the burial, ang katanungan dito ay may babayaran pa ba kaming taxes after the death of our parents na nagpamana sa amin? So, ang problema kasi kadalasan walang pambayad yung mga nagmana. So, yan po ang hihimayin natin ngayong episode na to, na kung saan papano ang gagawin ng mga anak kung wala kang pambayad ng estate tax, may minana ka, wala ka naman pambayad ng buwis. Ang ibig ba sabihin yan, kukunin na ito ng gobyerno? Hindi naman po ganyan kalupit ang ang ating batas pagdating sa mga nagmana ng mga ari-arian sa kanilang mga magulang. May mga options pong available, may mga remedyo at minsan nga nalilibre pa ang estate tax. Yan ang pag-uusapan po natin. Dahil napakaraming katanungan yan nung pagkatapos kong i-discuss yung tungkol kay Cynthia Villar na tungkol din sa lupa. Okay? Panoorin nyo na nakarang araw. Okay? So, ang tanong kasi ng mga subscribers natin, hindi sila nakaabot ng amnesty noong June 2025. Malaki na daw ba ang babayaran nilang penalties? O paano kung wala talaga silang pambayad ng estate tax? Ngayon, ito ba ang sasabi ko sa inyo? Huwag po kayong magpanik. May mga permanenteng solusyon sa ilalim po ng ating batas. Pero lilinawin ko lang kasi yung tanong sa akin is instead na estate tax yung tinype niya, excise tax. So hindi po excise tax yung buwis na pinapato kapag namatay ang magulang at nagpamana sa mga anak. Linawin po natin niya. Ang binabayaran sa mana ay estate tax, hindi po excise tax. Yung estate tax, ito po ay buwis sa karapatan mong maglipat ng ari-arian mula sa yumao mong mga magulang. Patungo to sa buhay, from patay. Okay? So ano po ang mga legal na basihan natin dito? Yan po ay nakasaad sa Section 84 ng National Internal Revenue Code as amended by the Train Law. Okay? Yung NIRC na yan, inamyendahan niya ng Train Law. Magkano naman ang rate kapag nagbayad kayo? Napakasimple na ngayon under the Train Law. Flat rate na po, 6% na lang ang net estate. Yung kabuuang halaga ng naiwan, kuhanin mo yung 100, ipataw mo yung 6%, yun yung iyong estate tax. Okay? So, pero may isa pa akong sasabihin sa inyo na napaka-importante at magandang balita para doon sa walang pambayad. Ganito yan. Meron pong 5 million deduction. Ibig sabihin, bago nyo isiping mahal ang buwis, alam nyo na ba na baka zero ang babayaran ninyo sa estate tax? Ang legal na basihan nito, yung nandoon nakasulat sa Section 86 ng National Internal Revenue Code or as amended by Train Law. Okay. Ang bawat estate ay may automatic na 5 million deduction. Tandaan nyo po yan, 5 million deduction. Kung yung minana mong bahay at lupa ay ang family home ninyo, may dagdag pang deduction na hanggang 10 milyong piso. So, pag family home, 10 million. Ngayon, kung ang kabuuang halaga ng naiwan ng magulang ninyo ay hindi lalagpas ng 5 milyon, wala kang babayarang estate tax. Wala kayong babayarang buwis, no? Pero may obligasyon kayong mag-file sa BIR noong estate tax application form para mailipat ang titulo. Pero hindi kayo magbabayad ng buwis. Kung ito ay family home, hanggang 10 milyon ang halaga, walang estate tax yan. Okay? Tapos yung tanong ng isang subscriber natin, paano attorney kung may
Kung may tax pa rin kasi lumagpas doon sa exemption, wala pa rin kaming pera. Ano po ba ang remedyo? Ayan, yun yung pangalawang tanong. Huwag po kayong mag-alala kung wala kayong pambayad ng isang baksakan. Meron pong tinatawag na installment payment. No? Hindi kailangan biglaan o isang baksakan ng bayad sa estate tax. Pwedeng hulugan yan, no, sa loob ng 2 taon. Kung yan ay sa pamamagitan ng extrajudicial settlement ninyong magkakapatid, hanggang 2 taon. Pero pag judicial settlement, hanggang 5 taon ang palugit dyan. Okay? At kung mabigat sa bulsa pa rin ninyo ang isang baksakang bayad, yun, sinabi ko na nga, pinapayagan ng BIR ang installment payment. Tandaan niya, within 2 years, nang walang kaukulang civil penalties. Ngayon, di ba kadalasan pag namatay ang nanay, ang tatay, may mga deposito yan sa bangko. So, ang BIR, mabilis yan. Advice kagad yung bangko na, i-freeze yan kasi yung may-ari niya namatay na. Okay, so, pero sa mga ganitong sitwasyon na wala kayong pambayad ng estate tax, pinapayagan ng bangko na makapag-withdraw ang mga nakakapagmana sa ari-arian ng partial withdrawal from bank accounts of the deceased. Hindi nyo na kailangang mangutang sa labas. No? May savings account yung magulang ninyo, allowed kayo na magkaroon ng partial withdrawal dyan para bayaran yung inyong mga obligasyon, no, sa Bureau of Internal Revenue. Ano po ang legal na basihan dyan? Section 97 po yan ng National Internal Revenue Code as amended by Train Law. Pinapayagan po ng batas ang mga heirs na mag-withdraw ng pera mula sa bank account ng namayapa. Basta't ito ay gagamiting pambayad ng estate tax. Subject yan ng 6% final withholding tax. Okay? Ngayon, pwede nyo ring ibenta ang isang bahagi ng lupa para pambayad sa buwis ng kabuuan. Sa practice kasi, pinapayagan ng BIR ang partial transfer o pag-release ng certificate para sa bahaging ibebenta ninyo. Okay? So, lahat ng kaluwagan ibinibigay ng ating batas para sa mga nagmanang mga anak na iniwanan ng mga magulang na mayapa na kasi at may mga properties. So huwag kayo basta-basta matatakot na kukuhanin yan ng gobyerno. Okay, pero kapag hindi kayo nakabayad talaga sa kabila ng kaluwagan na ibinibigay sa inyo ng batas, magkakaroon ng legal consequences yan. Sa kaso po ng Commissioner of Internal Revenue versus Pineda, ang turo po ng Korte Suprema, ang BIR ay pwedeng habulin ng buong tax mula sa kahit sinong tagapagmana hanggang sa halaga ng kanyang parte. Ibig sabihin, kung ayaw magbayad ng mga kapatid mo, ang portion mo ang pwedeng maipit. Hindi pwedeng takasan ng obligasyon sa gobyerno dahil ang buwis ay lifeblood of the government yan. Ngayon, ano magiging consequences kung nagkaroon naman ng delay dahil nagbigay na nga ng amnesty? Hindi nyo pa inavail yung amnesty noong 2025. Naging deadline nga yan June 2025. No? Ngayon, kapag di ka pa din nag-avail ng amnesty after June 2025, papatawan na kayo ngayon ng mga penalties. May tinatawag na 25% surcharge. Yan po ay nakalagay sa Section 248 ng National Internal Revenue Code. 12% interest per annum. Nakalagay po yan sa Section 249 ng National Internal Revenue Code din. Kaya wag nang patagalin ang inyong pagbabayad ng estate tax. Habang tumatagal yan, lumalaki po yung interest. Okay? Ngayon, mayroon tayong practical advice sa inyo. Yung estate tax, hanggat maaari, i-file ninyo within the 1-year period.
ang estate tax return ay dapat i-file sa loob ng 1 taon mula sa petsa ng pagkamatay ng inyong magulang para hindi magkaroon ng technicalities dito. Okay? Ngayon, kung wala nang pambayad talaga, no, mag-request kayo ng extension. No? Kung mabusisi ang assets, pwedeng humingi ng extension, 2 years for extrajudicial, 5 years for judicial settlement of the property. Binanggit ko na yan kanina. O kaya kumonsulta kayo sa regional director, no, ng BIR. Pumunta kayo doon sa BIR office na may sakop doon sa tirahan ng namayapan ninyong magulang para sa tamang computation. So, hanggat maaari, ayusin ninyo at huwag pabayaan. Kasi karapatan ninyo na mapunta sa pangalan ninyo ang mga minana ninyo sa magulang. Kaya lamang, may obligasyon din naman kayo sa gobyerno na bayaran ang estate tax. Pero, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, magbabayad kayo. Yung sinabi ko nga exemption, 5 million, pag family home, hanggang 10 million, wala po kayong babayaran. Okay? So, ang mana po ay hindi lang pribilehiyo yan. Ito ay responsibilidad. Kahit tapos na ang amnesty, ang train law ay nandiyan dyan para gawing simple at mas mura ang paglilipat ng titulo. May installment, may deductions, at merong paraan, mga remedyo para sa mga nagmana ng ari-arian sa kanilang mga namayapang magulang. So maliwanag yan ha. So gawan nyo na ng paraan ang inyong mga minanang ari-arian. Maliwanag ang aking explanation ngayon dito. At hanggang dito na naman po. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your